but still my heart, the moment I laid eyes on it. Hi guys! Welcome back to Summer Rain Channel. Nandito na naman tayo muli sa tanggapan ng Migrant Workers Office upang makihatid sa mga kababayan nating repatriates. At balita natin 76 na mga kapwa natin OFWs at 2 minor de edad ang mga uuwi today. Kaugnay pa rin ito sa patuloy at mas lumalalang kaguluhan dito sa Lebanon. Matatandaang itong voluntary repatriation ng ating embahada ay nag-umpisa noong nakaraang taon pa. Pero ngayon, dahil nga umabot na sa Beirut, kapital ang kaguluhan, mas marami na ang mga nagpalista at mga nagnanais na umuwi. At ang bilang ng mga kababayan nating repatriates ang patunay nito na as you guys can see, halos mapuno nila ang MWO showroom. Samantalang as usual, may inihandang pagkain ng mga kawani ng MWO na pagsasaluhan ng mga kababayan nating pauwi dahil sa mahaba ang kanilang biyahe. Accordingly, ang sa kanila ay via Riyadh at via Kuwait naman ang transit ng karamihan. Wala kasing diretsong biyahe mula dito sa Lebanon pauwi sa atin sa Pilipinas. And while they are having their lunch, may pampagalang inputs ang ating mga taga-MWO sa mga tamang gagawin sakaling maisipan nilang mangibang bansa ulit. Kapansin-pansin namang buong pwersa na ng ating gobyerno na nangangasiwa sa atin ng mga OFWs ang nandito to send off our kababayan repatriates. And joining the MWO with our new labor attaché, Mr. Adam Musa, ay ang ating Philippine Ambassador Raymond R. Balagbat at ang OWA. At bago pa tayo with our kababayan repatriates tutungo ng paliparan ng Beirut, kilalanin muna natin ang ating bagong MWO Labor Attaché, Mr. Adam A. Musa. Magandang umaga. Ako kinakabahan pa, kayo hindi na, patis na kayo. Mayroon kami niyang ba. Pero hanggat may Pilipino, nandito kami. Pero sana uwi na tayo muna kasi may 150,000 naman tayo, plus 20,000 pa. At tayo nagpapasalamat sa ating gobyerno at kiyamba at sa ating presidente. Dahil ang ibang lahi, nandiyan sa kanil, natutulog, walang embassy, walang gobyerno tumutulong sa kanila. At kami, nandito pa din, like we said, basta may Pilipino pa, nandito pa kami. At ang ating ambassador, ang aming Secretary of Migrant Workers, ay magpapadala pa ng aeroplano pupunta dito. By Friday, magpauwi kami at least, sabi namin yung ba, hindi bababa sa 300. Tapos noon, ay may darating pa, another 300. Hanggat meron. So, kung may space, pag may flight na ganito, sabihin sa mga kasama nyo. Kung meron man kaming pagkukulang sa inyo, we did our best. Ginawa namin na ang dapat namin magawa, kami sa embassy, sa DMW, sa OWA, at lahat ng sakay ng gobyerno na nandito para maayos ang kalagayan ninyo. We ask for forgiveness kung may pagkukulang kami. Pero hanggang doon lang kaya namin. Kung meron pa kami lakas, nandito pa kami. Magtulong-tulong tayo, ha? Yes, sir! Kung sinong may mga reklamo, sabihin nyo na para maayos natin dito pala. Ang hihingi namin sa inyo, dahil uwi na kayo, sabihin nyo sa iba, talagang umuwi sila, magpa-register ng maaga. Kasi hanggang kanina may pumutok na naman po. Di ba? So hindi natin malaman baka tuloy-tuloy ang putukan. Liwanag? Mabuhay ang mga Pilipinas. Anyway, speaking of financial assistance, dito pa lang ay may pabaon ng $200 mula sa MWO at karagdagang $200 kung nakapagparehistro sa Kabayan Agarang Pagmamalasakit Welfare Assistance o kapwa ng DFA. Meron kayong finilapan na registration para sa kapwa. Okay, so dahil nakapagpirma kayo at registered kayo, hindi namin kayo paalisin hanggat hindi nyo nakukuha yun. Okay? Kailangan pagkatanggap nyo, bilangin nyo, tapos kailangan pupirma. Okay? Okay, yun po. Saan po tayo dito sa Lebanon po? Saida Al-Janoub. Ano po yung nararamdaman natin pag nakakarinig po tayo ng pagkakasabog po doon? Kasi malapit po kasi sa... Opo, talaga pong nangingilig ako talaga. Nangingilig yung katawan ko, iniisip ko kung paano ako makakaalis, napapunta sa embassy. Sabi ko, sir, gusto ko nang umuwi, sir, kahit wala akong pera. Kasi may mga anak ko, kahit may college ako, kaya ko namang buhay sa Pilipinas. Sabi niya, oh sige, binigyan ako lahat ng mga papilis ko, pinatid ko dito sa embassy. I never wanna look back and wish I could have been. I never got no regret.
Guys, ilang hakbang na lamang ay masisilayan na ng mga kababayan nating uuwi ang ating bayang Pilipinas. Off to the airport na nga tayo at 5 bus ang inarkila dahil marami-rami ang mga pauwi ngayon. So, ayan. Tayo po ay naka-convoy sa mga kababayan nating repatriates. Sana maunahan po natin sila para mas masalubong natin sila pagbabalik na doon sa Rafiq Hariri Airport. So, iba po ang rota natin ngayon, guys. This is the much safer route. So ayan guys, nakarating na tayo dito sa Beirut Rafiq Hariri International Airport at ang mga kababayan natin, maging mga kawani ng MWO at OWA ay tinutulungan po ang ating mga kababayang repatriate sa pag-unload ng kanilang mga bagahe. Ang concern ko po is yung kaligtasan po namin dahil sa situation ngayon sa Lebanon. So, masaya na pong makakauwi. Gusto po madam, masaya kami na makikita namin yung pamilya namin, pero yung iniisip namin, yung ano po kami makakasurvive dahil may pinapaaral po kaming college. Pero, thanks God, siguro magkagawa namin ng paraan. And thank you to the untiring assistance ng mga kawani ng MWO at OWA. Hanggang dito kasi sa airport ay tudo alalay sila para hindi tayo makalikha ng scene. Lalo na't marami-rami ang mga pauwi today. Despite what we've been through here in Lebanon, this place should always have a special spot in our heart, lalo na sa panahon ngayon. They deserve the much-needed peace, even it's unattainable at this point in time. This is the least that we can do as migrant workers to leave this country peacefully. So ayan guys, nandito po tayo sa Beirut Rafiq Hariri International Airport at makikihatid po tayo sa mga kababayan nating pauwi today. At sani puwersa po ang ating embahada, MWO at OWA sa pag-aasikaso at pag-aasiste po sa kanila. Guys, marahil kayo nagtataka sa mga bagong mukha na inyong nakikita who are here in a while assisting our kababayans. Sila po ang mga pinadalang mga reinforcement, mga heads na mula sa iba't ibang posts ng OWA at MWO. Hindi naman siguro kalabisan na aminin natin na nakakabahala na ang sitwasyon dito sa Lebanon at ang patuloy na pagpapauwing ito ng ating gobyerno ay upang hindi tayo maipit sa gulo habang bukas pa ang paliparan dito. Kaya dapat yan ang unang pakaisipin ng mga kababayan nating gustong umuwi, ang kaligtasan. Hindi dahil sa financial assistance na makukuha. Yes, sabihin natin naging practical lamang ang ilan dahil kailangan naman talaga natin ang panimulang tulong na sinasabi. Uwi na talaga ako kasi natatakot ako sa mga pangyayari dito. And second, hindi lang kay sa South na ang nangyayari, nasa Beirut na rin. So, I decided to apply a petition by MWO, Department of Migrant Workers. And sana sa mga kababayan natin nandito pa, huwag magdalawang isip na mag-apply ng repatriation kasi hindi naman nagkulang ang DMWO na asikasuhin kayo para makauwi kayo sa bansa natin. Bakit po napag-desisyon na natin umuwi this time po? Dahil po sa ngayon po ay di po namin alam kung hanggang kailan po matatapos yung nangyayari po dito sa Lebanon. At dahil po kami ay takot na rin po para po sa aming mga pamilya, kaya po nagpilitan po kami magdesisyon na umuwi po. At mahigit mula po sa amin, pinapasalamat po namin ang tulong po na nakuha po namin sa OWA at sa MWO po sa walang tigil na suporta dito po sa amin na mga kababayan po dito sa Lebanon. Maraming salamat po. Ang naging problema, yung sa amo. Sa amo. Nervous na kami dito sa labas, tapos nervous pa, stress pa kami sa trabaho. Ganun. Uwi na lang. So ano pong masasabi natin at meron po tayong ganitong programa ating gobyerno? Maraming salamat dahil may tumutulong katulad ng mga ganitong sitwasyon. Madali ang solusyon, proseso, ginawa nila lahat para mapadali ang Ilang linggo po nag-apply sa voluntary repatriation? 1 week. At habang nandito tayo sa loob ng departure lobby ng airport, kakitaan ng ngiting tagumpay ang sanipuwersang pagpapauwing ito sa pagpapatuloy ng voluntary repatriation program ng ating embahada. And on the sideline, we managed to ask the updates of the chartered flight straight from our Philippine Ambassador Raymond Arbalatbat himself. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Sa aking mga kababayan dito sa Lebanon, meron po tayong chartered flight scheduled for this, tentatively scheduled for this Friday. So kung sino man po ang hindi pa nakakapagpalista doon sa voluntary repat, hinihikayat ko po ang lahat na gusto mong umuwi na magpalista
pumunta po dito sa voluntary relief. Ayan guys, dinidistribute na po ang brown envelope. Ang laman po ng brown envelope na yan guys ay ang kanilang mga document, passport, ikama, at travel document, lalo na sa mga wala pong papel nating mga kababayan na uuwi today. You have a message to your dad, I hope Phil? he does very well in his life, and I hope he prosper completely. Yeah, he can go to the Philippines though. Hopefully he does, if possible, even though it's a tough situation. Salamat po sa lahat. SPG, salamat sa inyo. Thank you for the government. Thank you to the Migrant Worker Office. And thank you to Philippine Embassy, to our ambassador. Thank you all. Salamat sa mga lahat-lahat po. God bless. And guys, bago pa tuluyang lisanin ng mga kababayan nating repatriates ang bansang Lebanon, hindi naman natin pinalampas ang pagkakataong ito na sila'y makausap at napag-alaman nga natin na marami sa kanila ang masaya dahil makakauwing ligtas. So ayan guys, naihatid na po natin ang mga kababayang repatriates today. Masasabi po natin the largest by far mula po nung umpisa ang voluntary repatriation nitong nakaraang taon po, October 2023. So sa mga kababayan po natin na hindi pa po nagpa-enlist, meron po tayong parating na chartered flight. So i-grab na po ninyo ang opportunity at ito po ay pagkakataon na natin na makauwi po via chartered flight. Thank you guys for watching. Until next time, stay connected, stay safe, and bless us all.